na ng isang dating kongresista ang paghahain ng reklamong impeachment laban po kay COMELEC Chairman Benjamin Abalos, kaugnay pa rin ang pagkakadawit niya sa kontrobersyal na National Broadband Deal. Sabi ni former Congressman at ngayon Iloilo Vice Governor Rolek Suplico, sa susunod na linggo na nila ihahain ang reklamo sa Kamara. Nauna na pong naghain si Suplico sa Korte Suprema ng isang TRO para sa pagpapatupad ng NBN project nitong Agosto. Para sa karagdagang detalye, makakausap po natin si Naomi David. So now, marami tayong naririnig na aligasyon tungkol dito kay COMELEC Chairman Abalos. Pero pag-usapan natin ngayon ng ebidensya. Do we have documents? Do we have witnesses to prove the allegations para umusad itong impeachment complaint? Okay, Chair, sabi nga ng mga abogado nitong si Suplico ay may malakas sila o sapat na ebidensya para maghain ng impeachment complaint laban kay Abalos. Kabilang nga sa mga pinangahawakan nilang ebidensya sa ngayon ay mga eyewitness accounts kung paano umano pinressure ni Abalos ang ilang taong involved sa proyekto at kung paano raw ito nag-enjoy sa pakikipag-meeting nito sa mga opisyal ng ZTE. Kasama rin daw, Cherry, itong aligasyon ng pagbibigay ng suhol sa mga natalong bidder. Ilang sa mga grounds sa paghahain ng nasabing complaint ay culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption at betrayal of public trust. Cherry? Now, anong sagot dito? Anong response ng mga kongresista, especially the minority bloc? Cherry, pag-aaralan daw ng mabuti ng minority bloc itong ihahaing reklamo ni Suplico. Matatandaan naman kasi natin, Cherry, na 2 beses na naghain ng impeachment complaint itong minority laban kay GMA at nauwi lang sa wala. Kaya nga, pag-aaralan nila mabuti ito para hindi na maulit-uli. Sabi nitong si Minority Leader Ronaldo Zamora, sa ngayon ay wala pa sila nakikitang ebidensya. Pero sakali naman daw na may sapat ng ebidensya, hindi naman sila mag-aatubiling i-endorso ito. Sa panig naman ng Majority Bloc, Cherry, pinayuhan ni Congressman Luis Villaferte itong si Suplico na isang tabi muna yung pag-file ng complaint dahil marami pang ibang investigasyon ukol sa issue na nakasalang sa Kamara, Senado at maging sa Korte Suprema. Cherry? Now, araw-araw itong mga pagtira ngayon kay Chairman Abalos. Kamusta ba ngayon ang ating COMELEC Chairman? Okay, para naman sa kampo ni Abalos ay para sa kanila, lahat ng mga nasabi ay nananatiling alegasyon, kaya hindi naman daw tamang ipilit na sagutin nitong si Abalos yung mga charges na para sa kanila ay gawa-gawa lang. Sabi pa ng abogado nitong si Abalos si Attorney Gabby Villarreal, malaki ang maitutulong na magiging pahayag ni Transportation Secretary Leandro Mendoza sa issue dahil ito mismo yung nanguna sa meeting with CTE officials at siya ang nakakaalam sa kontrata. Pero hanggang sa ngayon, Cherry, ay nananatiling tikom ang bibig ni Mendoza patungkol sa issue. Cherry? Okay, maraming salamat sa iyo now. Yan po ang Big News ni Naomi David. Narito naman po ang ating Big News Roundup. Balak ng Department of Trade and Industry na patawan na rin ang tax sa mga nagbebenta ng ukay-ukay o used clothing. Marami na rin kasing mga legitimate RTW retailers ang nalulugi dahil sa patuloy na pagdami ng ganitong negosyo, lalo ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Ilang accessories ng popular doll na si Barbie ang kasama ngayon sa halos 700,000 laruan na pinababawi ng US toy manufacturer na Mattel. Ang dahilan pa rin, sobra raw ang lead content ng mga ito. Ito na ang ikatlong toy recall ng Mattel. Umabot na sa higit 20 milyong Chinese-made toys ang pinabawi na ng kumpanya simula Agosto. Dinumog naman ng fans at media ang pagdating sa bansa ng NBA superstar na si Kobe Bryant. Pagdating kanina, unang ginawa ni Kobe ang pamimigay ng regalo sa mga bata sa charity institutions. Nakipag-basketball showdown din siya kanina sa Ultra. Ang Pilipinas ang unang stop at kaisa-isang bansa sa Southeast Asia na kasama sa itinerary ng Lakers star bilang bagong endorser ng Nike. How would you compare the USA team? Susunod po sa Big News, ang paliwanag ng Malacanang kung bakit hindi ito iuurong ang National Broadband Contract sa pagitan ng Chinese firm na ZTE sa kabila ng mga aligasyon ng katiwalian.